na to, ito yung Valentine's Day na sinasabi na, or Heart's Day para sa ating mga Christian. Siguro, napapaalala sa atin yung pagmamahal, hindi lang sa mga partners natin, pero din sa mga pamilya natin, at lalong-lalo na sa Panginoon. Parang nire-refresh tayo ngayong February 14, paano nga po magmahal ang isang, katulad natin ang isang babae. Kahit kayo, tanongin ko kayo, paano po magmahal ang isang nanay o ang isang babae o ang isang asawang babae? Paano po magmahal? Sige, pwede kayo sumagot. Wagas. Wagas. Ano ate mo, Martin? Walang hanggang pagmamahal. Walang hanggan. Why forever? Walang hanggan. Forever. Why forever? Oo. Kahit patayin na, mahal ka. Ano yun? For life, ang pagmamahal. Okay. Ano pa? Wagas. May Matinisip. pagtsatsaga ang pagmamahal. Tama ba, nanay? So, yan si nanay. Ano pa? Ano pa ang mahal ng isang babae? Isang nanay? Selfless! Yes! Correct. Hindi puro yung sa kanyang interest lang yung iniisip, kundi iniisip niya yung para sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Okay. Dahil na Heart's Day ngayon, siguro itutuon ko yung topic natin tungkol sa pagmamahal natin o kung ano ba yung role natin as a wife to our husbands. Lahat naman tayo dito may asawa, di ba? Okay. O kaya wala na asawa, namatay na yung mga asawa, pero at least nagkaroon din kayo ng asawa. Okay. So ngayon, ituon natin yung ating topic. What should be the wife's role in marriage? Ano ba yung role ng wife sa marriage? Okay. O sa mga single, pwede makakakira kayo dito ng people. Okay. Ano ba yung role natin? Bukod sa tayo ay nagmamahal sa ating mga asawa. Kasi bago naman tayo ikasal, kaya natin sila pakakasalan dahil mahal natin sila. Pero kapag mag-asawa na tayo, ano ba ang role natin sa ating mga asawa o sa marriage natin? Para mas lalong tumibay ang pagsasamahan natin at yung pagmamahalan natin bilang mag-asawa. Hindi niyo po ba alam na nakasalalay sa ating mag-asawa ang tibay na samahan ng isang pamilya? Kasi pag nakikita ng mga anak na tayong mga mag-asawa talagang nagmamahalan, yung mga anak natin, na-ano sila na-encourage sila, na-i-inspire sila, at ganun din yung tingin nila sa pamilya. Sabi, mahal ng nanay ko ang tatay ko, tatay ko mahal ang nanay ko. Ganito rin dapat ang turing ko sa pamilya ko, mahalin ko rin sila. So ganun, napakahalaga ng role ng mag-asawa. Okay, sa ating mga asawa, una, dapat ang role natin sa ating marriage life, tayo po ay helper tayo ng ating mga asawa. Actually, that's the design of a wife. Kaya nga, the design of a woman actually, or a wife, a partner. Doon niya sa Genesis 2:18, diba si God, ang dahilan kung bakit niya gustong create si Eve, dahil si God sabi niya, I want Adam to have a helper. And that is through Eve. So we are helpers. Hindi yung katulong. Actually, in Hebrew, ang ibig sabihin ng helper sa Hebrew word, okay. Hindi ko alam kung ano yung Hebrew word talaga, pero ang ibig sabihin nito, ang meaning is like God is our helper. Parang ganon. It's something like that. So how God helps us, ganun din dapat tayo tumulong din sa ating mga asawa. So yun we have given tremendous power, okay, for good in our husband's life. So we have a responsibility of helping our husbands. Okay. God has designed wives to help their husbands become all that God intends for them to be. Okay. So kung ano yung intention ng Panginoon para sa ating mga husbands, dapat tulungan natin yung husband natin na marating kung ano yung gusto ng Panginoon para sa kanila. So doon natin siya tinutulungan, yung ating mga asawa. Hindi natin siya tinutulungan na hindi tayo yung mga partners in crime ng asawa natin, kundi partners tayo
para marating ng mga asawa natin kung ano yung gusto ng Panginoon na maging sila. So yun, helper tayo ng ating mga husband. Next is, number 2, respect your husband. Yun yung role natin. Sabi nga sa Ephesians 5:33, may binanggit doon na the wife must respect her husband. Okay. When you respect your husband, you reverence him, you notice him, you regard him, honor him, and esteem him. Ganun yung dapat na respeto na binibigay natin sa asawa natin. Ibig sabihin nito, we value our husband. We value his opinion, we admire his wisdom and character, appreciating commitment to us, and considering his needs and values. Kasi minsan, kapag walang respeto, minsan hindi lang natin siya pinapakinggan. Okay? Kung ano yung mga sinasabi niya, parang wala nang dating sa atin. Isipin natin, asawa pa rin natin siya. So, kailangan respetuhin natin kung ano yung mga sinasabi niya, ano yung pinahahalagahan niya. Kung ano yung pinahahalagahan niya, pahalagahan din natin. If he values his ministry, for example, then we will value his ministry. So, yun yun isang ano yun kasi si Pastor, ang nagbavalue sa kanya, yung ministry niya. So, I should also value what he values. And that's showing respect to him. Okay? Sabi nga, ang mga lalaki, kailangan din i-value natin yung mga needs nila. Like self-confidence. If they really, kasi mga lalaki, egoistic yan, di ba? Gusto nila gusto nila yung sila yung man of the house. That they were really designed for that. They are designed for that. They were designed to be the leader. They were designed to be the head of the house. So let it be. Tayo mga asawa, tayo mga babae, kung yun yung pangangailangan nila, yung self-confidence nila, then we should give it to them. Okay? And then isa sa mga needs din nila, they want to be listened to. Yung pinapakinggan sila. Okay? Hindi yung, kasi tayo may mga tendency, actually sa totoo lang, ang mga babae kasi mas detalyado. May aspects sa mga lalaki, may characteristics sila na meron tayong mga, nawala sa kanila, meron tayong mga babae, siguro yung dapat tayo mag-compliment. Intindihin na lang natin sila. So, yun ba't ba ako lang ito? Siguro, if they want to say something, if they want to share something, what's going on in their lives, then we have to listen to them. Or if they want to, meron silang gustong ibahaging opinion, we have to listen to them. Okay. Isa rin sa mga needs nila is yung companionship. Okay. So, mahalaga, we have to commit our time with them. Minsan kasi ang mga lalaki, baka mamaya nakakaligtaan na natin, umiikot na yung mundo natin sa ating mga anak. So, dapat sana may time tayo na tayong dalawa lang. Kasi kailangan natin yun bilang mag-asawa, yung companionship. Companionship na alam nila na may kutuwang sila. Yung hindi, walang iwanan. Magkasawa na kasi kayo So, hindi mo dapat siya iiwanan sa ere. Kailangan magkasama kayo sa lahat ng bagay. Okay? And then, they want to be feel that they are needed. Yung hindi natin ipapagamdol sa kanila na wala silang silbi. Yun yung ayaw na ayaw nila. Yung maririnig na, ano ba, wala ba akong silbi dito sa bahay nito? Actually, isa yun sa bumababa yung kanilang self-esteem. Pag sinasabihan natin sila na, wala kang silbi. I mean, yung kailangan, bigyan din natin sila ng role o iparating din natin sa kanila na dapat na meron din siyang role sa bahay na ito. Kapakinabang pa rin ng ating mga asawa kung tutusin. Kung halimbawa man na tayo ay nagtatrabaho siyang hindi, pero sa bahay, siya naman yung gumagawa. So, meron pa rin, di ba? Okay, every husband wants his wife to be on his team. So, we are teammates. Husband and wives are teammates. Hindi tayo magkaaway. We are not enemies. Yun yung isipin natin. Okay? We are on his team. We are here to coach him when necessary. But most of all,
to be his cheerleader. Okay? We are his cheerleader, yung mga asawa natin. Tayo sa mga asawa natin. Okay, a husband needs a wife who is behind him, believing in him, appreciating him, and cheerleading him. Okay. So, ganun ang kailangan ng mga asawa natin. We also appreciate our husbands. And tayo, mga babae, we are designed to be expressive. So, let's use that being expressive to our husbands. We appreciate them with words or with actions. Whatever is your love language. Alam niyo ba yung mga love languages ninyo? We love languages ng words. Love language sa words. Yun yung dun ka nagpapakita ng pagmamahal dahil sa palagi mong kausapin sa kanila. Merong isa, service. Pinagsisilbihan. That's your love language. What else? Through giving. Lagi ka mapagbigay. That's one of your love languages. So, whatever is your love language, then show it to your husband. And they will appreciate that. Okay. Next is, so number 3, una, di ba, we are a helper to our husband. Respect our husbands. And next is, we love our husband. We should love your husband. Sabi na sa Titus 2:4, role din natin yung mga, siguro sa mga medyo matagal nang may asawa, no? Siguro we have to inspire also those who are newlyweds, na para akayin natin sila na mahalin din nila yung mga asawa nila. Okay, that's our role as a wife. We have to love our husbands. Okay, loving them unconditionally. Meaning, meron din tayong unconditional acceptance with our husbands. No, we accept them for who they are. Okay? Accept your husband just as he is, an imperfect person. So nobody's perfect, right? Nobody's perfect. Everybody, may mga imperfections tayo. We are imperfect human beings, and we have to accept them for who they are. That is loving them. Okay? Love also means being committed to a mutually fulfilling sexual relationship. So, tayo, bilang mga babae, we have to meet also their needs. Kasi sa mag-asawa, isa yun sa, and not only that, hindi lang naman tungkol sa sex. It's also parang fulfilling also what God commands as husband and wife na maging tayo na mag-asawa. No? It does not mean only sex, but it also means that I find ways to remember my husband and his needs. Yun. We find ways. So, we find ways para mabigay natin kung ano yung pangangailangan ng ating mga asawa. Okay? Yun yung pagiging selfless, diba? We love because we want to gusto natin din yung interest nila. Yun yung unahin natin bago yun sa atin. Okay. So, meaning, pag ganon, dapat yung energy natin, some of our energy should be nilalaan natin para rin sa kanila. Hindi lang yung energy natin lahat para lang sa anak natin, sa career natin, sa mga gawain natin sa bahay. Pero dapat meron tayong nilalaan para sa mga asawa natin. That is how we show our love for them. And lastly, we submit to His leadership. Okay. Sa Colossians 3:18-19, hindi ko na ipagbabasa sa inyo. Ayan, basahin yung mga verses, yung submit to your husbands. Ayan, Colossians 3:18-19, at saka Ephesians 5:22-30. Okay, ito yung mga verses na pinapakita na dapat tayong mga kananayan o tayong mga wives, mag-submit tayo sa ating mga asawa. What if kung hindi naman dapat isubmit yung gusto? Hindi tayo pwede mag-submit sa gustuhan niya, may mali. Okay. Kasi may mga asawa na siguro meron silang masamang
intensyon na gagawin, mga ganyan. Eh, sabi sa Bible, magsabi ka. Eto lang, pag mali na yung asawa nyo, you submit to God. Sa Diyos kayo sumunod. Ano ba, yung gagawin ba ng asawa mo, eh, pleasing ba sa Panginoon? Kung hindi, huwag mong sundin yung asawa mo. Ganun lang yun. Sa Diyos pa rin. So, yun yun po ang role natin bilang mga wife sa ating mga asawa. Una, be a helper to your husband. Number 2, respect your husband. Number 3, love your husband. And number 4 is submit to his leadership. Ayun po. So nawa po ay meron tayong natutunan sa ating munting devotion. Kasi Hearts Day ngayon, so dapat tayo ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga asawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng role natin bilang asawa at bilang wife sa ating mga husbands. Maraming salamat po and God bless you.